Ingitera lang happy kayo. Kumusta naman ang inyong weekend with your lovies? Siyempre masaya, pero medyo bitin. Di ba? Kapitin, sana mas mahaba ang weekend. True. Na-start na ka talaga may... Hindi ba yung na-start na kasi ang ganda ng bangs mo. Ako talaga. Hindi na natutulala pa rin ako. Nasa Cloud9 pa rin ako. Siyempre may hangover pa sa championship. Kaya ka pala natulala. Ito na-experience na mag-Grand Slam tsaka ito, di ba? Sawang-sawa na. So, wag yun ako Grabe naman. First time. Si Rico kasi third final appearance niya, tapos second time niya nag-champion sa PBA, di ba? So ako first time kong na-experience. Grabe, ibang level pala talaga. Pero ako naman sobrang bitin yung weekend ko. Kasi syempre, I love spending time with JJ. Gusto ko talaga lagi lang. Love, ha? Oo. Gusto mo na ngayon, Parang hindi kayo nag-aasara. Best friends na kayo ngayon. Best friends sa kami ngayon. So gusto ko lagi lang kayo magkasama talaga. Pero okay lang yan kasi, alam nyo, kahit bitin kami, okay lang sa akin kasi Monday na naman ngayon. Siyempre, makakasama ko kayo dito sa ating Happy Place. Siyempre, yung mga mommies. Oh, yesterday. Correctness! Kaya umpisahan na ang happiness. Kami ang kukumpleto sa inyong morning. At masaya-masaya talaga pag tayo ang magkakabonding dito sa Yes! Happy Wife, Happy Life! Bilang Happy Mrs. Chef, magluluto tayo ng mga putahing patok na patok sa panlasa ni Mister, mga anak, buong pamilya at mga kaibigan natin. Bilang happy new mommy, pagsasaluhan natin ang hirap at ligaya ng pagiging isang ina. Bilang happy partner sa pagpapabeauty, magpapalitan tayo ng mga tips para timeless ang ating kagandahan. Bilang happy mami rakitera, magtutulungan tayo sa pag-asenso. Kilalanin naman natin si Arwin Santos, ang MVP Finals, kung saan nag-champion ng aming mga asawa. Kabog ang Hinebra, Pure Foods at Talk and Cooks. Charot. Siyempre, kasama natin dyan ang kanyang MVP. Yes, MVP. Most beautiful person sa buhay niya. Ang aming nanay, Yvette, sa San Miguel Beerman family. Number 29, Arwin Santos. Siya ang number 29 ng San Miguel Beerman, ang captain ball ng team. Lassiter and Santos, another one on the way. Arwin Santos is going berserk. At ang naging finals MVP ngayong PBA Philippine Cup. Your Philippine Cup Finals MVP, Arwin Santos! Ayon kay Arwin, walang kapantay na happiness ang kanyang naramdaman na mag-champion ng kanilang team. Thankful kasi ang tanggap ko ng MVP parang mas masaya ako kasi nakuha namin yung champion. Isang masarap na harvest o matamis na harvest ng buhay na matagal mong pinapangarap. Ito yung lagi mong binibigyan ng mahabang oras. Alam mo naging successful. Hindi yung posible talaga. Naabutin ang mga pangarap na gusto mong abutin. Basta magdadasal ka, basta pagpupusigihan mo lang, pag-iigihan mo, at magtitiwala ka sa mga kasama mo. In every successful man, there's a loving and caring woman. At totoo ito sa buhay ni Arwin. Talaga raw isang malaking inspirasyon at driving force sa kanyang buhay ang kanyang asawang si Yvette. Malaking tulong daw si Yvette, pati sa kanyang trabaho bilang team captain ng team. Pero higit sa lahat, loving wife and hands-on mommy si Yvette. Usually, pag after practice niya, uwi siya dito mga hapon na. Tapos yan, ito bonding lang namin. Kakain lang siya. Mahilig kasi siya magmerienda after. Favorite niya, ito. Itong pandesal, parang cheese bread from Pampanga. Tapos coffee. Tapos wala, manonood lang kami ng TV sa taas. Kumbaga, pahinga na rin niya yun at the same time. Yung magre-relax siya, manonood siya ng TV with the kids. Yan. Gusto niya yung mga malalasang pagkain. Try it. It's very good.
Here it is. Ipinakita rin sa amin mismo ni Yvette kung saan ang tambayan nilang pamilya tuwing walang practice si Arwin. Every morning, didiretso siya dito sa kwarto ng mga bata pag-gising niya. Para pag hinihintay niyang maahin yung breakfast for him, dito siya didiretso. Tapos dito siya higa. Yan. Sa malaking kama ng anak ko, higa siya dyan, naagawan niya ng pwesto yung anak ko, tapos makikipaglaro na siya sa mga bata. And then, manonood sila ng TV. Yan, tapos hanggang siya mag-breakfast. Tapos pag breakfast time, lahat sila bababa with him, kakain with him. Is tatay cool? How is tatay as a tatay, as a father? He rocks? Does he rock? Oh, he's just like cool? Huh? He's fun, yeah. Why? Kasi siya yung nagdadala sa kanila pag sa play area, yung mga ganyan. Abueva wants to go early. Huli ka ni Arwin Santos. Kung si Arwin Santos stricto sa depensa sa hardcourt, ganun nga rin daw siya pagdating sa kanyang mga anak. Dito raw sila nagkaiba ni Yvette. Sila yung magsusumbong sa akin, tapos ako yung mag-explain na, hindi kasi tatay only wants you to, to understand that it's like this, it's like that, ganyan. Ako yung ganon, tapos si Arwin yung, these are the rules, you have to follow it, ganyan. Or else, these are the consequences. Binalikan ni na Arwin at Yvette ang kanilang love story. Masyadong nga raw naging mabilis ang pangyayari. Tinanong lang niya ako, sabi niya, gusto mo ba ako hindi? Mahal mo ba ako hindi? Kasi kung hindi mo ako mahal or hindi mo ba ako gusto. After a month. Oh, after a month. Sabi niya, wag na tayo mag-usap. Sabi ko, imposibleng hindi tayo mag-usap kasi UAAP yun, courtside reporter ako, clear ka, hindi tayo pwedeng hindi mag-usap nun, kailangan interviewin kita ka na. Pre-pressure niya ako nun. Sabi niya ngayon, sabi ko, pwede mo ba akong bigyan ng ilang days para mag-isip? Ang punto ko noon. Tapos sabi niya, hindi, ngayon. Kasi napapamahal na ako eh. Pagka napamahal ako ngayon. Oo, pag napamahal na ako, parang hindi na ako umasa, correct. Sabi, right there and then, sabi ko, di sige, sabi ko, gano'n. O di yan na, okay na. So after a month, niya naman niya ako magpakasal. Sabi niya, kasal na. So sabi ko, kailan? May weakness tayo, yung pinsan ko. O, kailan? Bukas. Ha? Ganon kabilis. After 10 years, going strong pa rin ang kanilang pagsasama. Sa katunayan niyan, mayroon na silang 3 chikiting. Bilang mami yung asawa ko, wala akong masabi dahil sobrang mag-alaga ng bata yan. In fact, mas natutugunan niya nga kaysa sa akin eh. Kasi dahil alam niya na mas wala ako masyado dito sa bahay. Minsan nga nagseselos pa ako dahil mas mahaba halos yung time niya sa mga anak ko. Pero that's normal, naiintindihan ko naman. Minsan may sobrang spoiled sa kanya. Pero pag-aalaga sa bata, saludo ko din. Ano kayang key sa kanilang successful marriage? One thing sa relationship namin na I value the most is trust. I really trust them. Like ko sinasabi sa kanila pag nawala yun, wala na lahat. So mas maganda na yung trust natin sa isa't isa andun lagi. Yun yung pinaka-root ng relationship namin. And at the same time, yung faith namin kay God, we always put Him at the center. Pero syempre, may mga problema rin silang pinagdaanan. May mga haters, may mga bashers. Yeah. Siyempre, hindi natin maiiwasan, no? Hindi mo maiiwasan na may mga fans. Correct. Kasi may narinig ka eh. May mga fans na may masasabi sa akin na pangit. Yun ang isang pressure na nakikita. Pero dati yun. Na-apektuhan siya. Dati yun. In-explain niya sa akin na hindi mo naman kailangan intindihin yung sa'yo. What's important is masaya tayo, walang naaapektuhan sa atin, sa mga bata. Makontento na tayo doon. Sa lahat nga raw ng tropeyo at parangal na natanggap ni Arwin, walang makakapantay sa pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang mga anak at may bahay na si Yvette. May ilang tao na may personal encounter sa Santo Papa. I found out na gustong-gusto niya ang ating mangga. Alam mo, si Moot, patibot ko. Hanggang ngayon, di ba, ramdam pa rin yung Pope fever? Paano ba naman? Ang dami niya na-touch ng mga buhay, di ba mga mommies? At nakilala ko ang isa sa kanila. Siya mismo ay isang happy chef na nag-prepare ng food na sinerve nila para kay Pope Francis.
At ako naman, sis, nako, napakaswerte ko na tinuro niya sa akin kung paano i-prepare itong mga dishes na to. Oh, wow. Yan ang papakita namin sa inyo at sa mga mommies. Kasama ko dyan si Chef Jessie. Your Holiness, welcome to the Philippines. Mabuhay! Isang linggo na ang nakakalipas nang mapuno ng pag-asa at pananampalataya ang ating bansa dahil sa pagbisita ng ating mahal na Santo Papa. Milyong-milyong Katoliko ang dumagsa sa Maynila para makita si Pope Francis ng personal, isang bagay na napakahalaga sa mga debotong Katoliko. Pero may ilang tao na may personal encounter sa Santo Papa. At isa dyan si Chef Jessie Sinchioco. Si Chef Jessie ay kilala sa kanyang masasarap at kakaibang food creations. Mahigit 2 dekada na siyang chef at nakakuha na rin siya ng parangal mula sa iba't ibang bansa. Sa kasalukuyan, mayroon siyang ilang restaurants na sa Metro Manila. Dahil sa kanyang angking galing, siya ang napiling gumawa ng papal menu para sa 5 araw na pananatili ni Pope Francis sa atin. Good morning, Chef. Good morning. So today, Chef, ano po yung recipe na i-share nyo? Ito yung talagang naubos niya. Oh, wow. Yung chicken chimichurri. Actually, grilled chicken breast in chimichurri sauce, which is an Argentinian chicken dish. Sinisimot niya yung sauce. At ang natira lang yung buto ng chicken. Oo. So, start na tayo? Okay, let's go. Okay. For the chicken chimichurri, siyempre kailangan natin ng chicken breast. Ha? So, itong chicken breast na ito, we will grill this. So, we have to season this with salt and pepper. Well, of course, when you say season, it's to your taste. Yes. So, in the case of the Pope, ayaw niya ng maraming pepper. Okay? So, lagyan natin ng olive oil. And then kasi, pagkatapos nito, i-grill na natin. So, hot grill, i-grill lang natin yung chicken breast. Actually, ang ginagawa ko, ginigrill ko lang yan to sear the meat. Okay. Para ma-contain natin yung juice. The juices niya. Ano? Pagkatapos, pag na-sear na yan, ibabalik natin dito and dadalhin sa oven. Then, bebake natin hanggang talagang maluto na. No? Now, I serve the chicken with roast potatoes. We fry the potatoes half cooked. And then, we will season this again with a bit of salt, siyempre, konting pepper lang, and some thyme, rosemary, a little oregano, and parsley. Yan. Lalagyan natin ng konting oil, and then, so yun yung parang naging side dish niya. Ito ang side dish niya. Oh. Ito at saka gulay. Paano niyo po ni-research yung food na ipe-prepare niyo for the Pope? Meron akong pinuntahan na bookstore. I bought all the books na tungkol kay Pope. And then, syempre, I want to read about him. So, dun ko na-discover yung mga ibang gusto niyang dishes na sinama ko dun sa menu na ginawa ko. Wow, grabe. Talagang you did your research. Uy, kailangan. Para hindi tayo magkamali. Lang eh, di ba? So, once in a lifetime to. And then ito, bebake natin. Kasabay na ng chicken. Kasi half-cook lang siya kanina. Half-cook lang. Now, ihahanda ko yung chimichurri sauce. Okay, so yung chimichurri sauce is a combination of flat parsley, Chef, nagkaroon ba kayo na pagkakataon to be able to talk to the Pope or just have a chit-chat with him? Yung mga short encounters lang. Very natural, very himself. So down to earth. So, the sauce, we will season with, again, konting pepper lang. Yan. Okay, so now, I think the chicken is okay. Ang dessert, I found out na gustong-gusto niya ang ating mangga. Actually, every meal, he would have fruits. Pero binibigyan namin siya palagi ng fresh mango.
Alam mo, simut. Pati buto. Simut na simut niya. Ang nagustuhan niya talaga ay itong flambéed mango with mantecado ice cream. And to do this, we need brown sugar, butter, grenadine, freshly squeezed orange juice, freshly squeezed lemon juice, siyempre yung mangga ang bida dito, some candied orange zest, and fresh mint. Caramelize natin yung sugar. Then, lagyan mong butter. Wow, smells so good. Bango. Yan, flame na natin dito. So, sasabi na natin yan. Flame, yeah. Okay. Sana kung nandito lang kayo, naamoy nyo, napakabango talaga. Yan. The candied orange Candied orange peel. Finish it off with a sprig of mint. Chef, since kayo nga ang nag-cater for Pope and yung kanyang entourage, nalaman ko na, nako, ang inyong rating daw pala ay double excellent. Nako. Okay. So ngayon, ako naman, nako, I have itong privilege na to para matikman yung sinasabi nilang double excellent. Excited na. Nako! Ito naman. Okay, so kung sila double excellent, may pwede bang triple excellent yung sa akin? Chef, thank you. Thank you. Thank you for sharing with us yung recipes nyo. Thank you for your time. And of course, yung na-relive natin ulit yung experience nyo. Right. Ang karangalang natamo ni Chef Jessie ay hindi matatawaran. Lalo pa niya tayong pinahanga dahil sa masasarap niyang inihanda kay Pope Francis. Pinatutunayan na ang galing ng Pinoy pagdating sa pagluluto ay maipagmamalaki sa iba't ibang lahi. Alam niyo ba na hindi lang iniinom ang kape, madami pang gamit ito. Mga misis, familiar ba kayo sa mga DIY home hacks? Ito yung mga nakakagulat at di mo inakalang solusyon sa problemang pambahay. Kaya mga mommy, ito ang top 10 home hacks na i-share namin sa inyo. Home hack number 1. Hi! Napakasarap talagang magkape. Hindi talaga buong araw ko hanggat di ako nagkakape. Pero alam nyo ba na hindi lang iniinom ang kape, madami pang gamit ito. Katulad na lang nito. Ginagamit ko siyang deodorizer sa mga cabinet ko. Parang pwede rin to sa ref, pwede rin sa mga ilalim ng mga lababo. Kasi etong granules niya, siya yung nagdi-deodorize para mawala yung mababahong amoy ng cabinets. Bongga, di ba? Bango. So, okay na. Ayan. Home hack number 2. Ang patatas ay madalas sangkap sa ating mga lutuin, di ba mga mami? Pero alam nyo ba na ang patatas ay pwede ring pantanggal ng mancha? Tignan nyo. Ayan. So, ikukuskus nyo na ganyan. Kukuskus nyo lang na ganyan yan. Pero syempre, sasabunin nyo pa rin. Kaya lang, mas madali na pag ginamit nyo tong patatas. Oh, di ba? In fairness, natatanggal na. Oh, check nyo mga misis. Di ba? Natanggal ang mancha. Bilis. Walang kahirap-hirap sa patatas. Home hack number 3. Problema nyo din ba yung mga talsik-talsik pagkatapos kanyo magluto? Yung mga mancha. Madali lang yan. Vinegar lang ang katapat niyan. Tignan nyo to. Oh, ha? Ayan na. Oh, linis na. Home hack number 4.
Akala nyo nagbe-bake ako, no? Pero actually, isa ito sa mga home hacks natin. Baking soda, water, at saka onting soap lang. Nakakaputi na yan ng mga manidilaw, na mga gilid-gilid. Sa mga banyo, sa mga lababo, tsaka yung mga tiles, pwede to, panglinis. Bongga, di ba? Aya, kadiri naman tong lababo. Diba? Ayan, malinis na. Home hack number 5. Life's ball for a cleaner's wife. Wow, galing kami pala. Alam nyo ba na pwede rin natin to ilagay sa mga cabinets o mga storage box para pampatanggal ng amag? Ang galing, no? Katulad nito, ito lalagyan ng mga basahan ko. Lalagay nyo lang siya dyan sa ilalim. Ayan. O di hindi nyo na kailangan ibenta pa yung mga dyaryo nyo. Mapapakinabangan nyo naman pala sa bahay. Home hack number 6. Ay, sobrang sarap talaga. Refreshing ng iced tea with lemon. Alam nyo ba na ang lemon talaga maraming gamit to? Pwede itong mag-detoxify, di ba? At alam nyo din ba na pwede rin ito pangtanggal ng mabahong amoy ng microwave? Tignan nyo to. At ito na nga ang lemon. Ipapasok natin sa loob ng microwave. Isiset natin ng 5 seconds lang dapat, ha? 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Pagbukas mo. Ay, napakabango na ng microwave. Talagang tanggal yung mga mababahong amoy sa loob ng microwave. Tsaka huwag tayong magpanggap, mga misis. Mahal ang lemon. Pwede tayong gumamit ng kalamansi. Mas mura. At tsaka laging nasa bahay natin yan, di ba? Home hack number 7. Ay, nakakaloka nung nabasag dyan. Ay, sorry ma'am. Nabitawan ko lang. O sige ate, walisin mo na lang. Walisin mo. At tsaka, kunin mo nga yung clay ni Tash na luma doon. O, yan. Ito na. Alam nyo ba kung bakit ko pinakuha yung clay? Kasi nakakatulong to na magtanggal ng mga maliliit na bubog. Di ba yan yung delikado? Lalo na pag may bata sa bahay, baka pumasok sa paa. Naku! Kaya ito. Ate, akin na. Ay, ito na pala. Thanks, Ate Jo. Ayan, yung mga lumang clay ng mga anak nyo, magagamit pa natin to. Huwag nyo itatapon, ha? Papatanggal ng bubog. Oh, yeah! Oh, ayan, oh. Kita nyo? Dumikit talaga yung mga bubog dito, di ba? Effective talaga. Home hack number 8. Happy wife, happy life. Alam nyo ba na ang yelo ay hindi lang pampalamig? Kasi pwede rin to pampatanggal ng mga baho. Simpleng-simple. Ilalagay nyo lang siya sa loob ng basurahan. O, diba? Ganyan lang kasimple yan. Home hack number 9. Alam nyo ba na ang floss ay pwede rin panglinis ng mga can opener? Ito tuturuan ko kayo. Ito yung, kita nyo yung mga gilid-gilid na yan. Di ba minsan ang hirap ng sabunin yan. Hindi nyo naman nababrush yan kasi minsan maliliit. Pwede nyo itong gamitin. Hindi lang pang... O, diba? Kita nyo? Sobrang dumi. Dahil itong dental floss na to, hindi lang talaga siya pangtingas ang ngipin, pwede rin siyang panglinis ng mga can opener. Home hack number 10. Naku po! Kaya naman pala may hawak na crayons tong batang to. Look! Look! Ayay! Diyos ko naman yan! Sabi ko na nga ba, I'm sure lahat ng mami, ito ang problema talaga. Kung paano matatanggal ang sulat sa mga wall. Ginawa mong blackboard yung wall natin. Bye!
Bye! Pinagtawanan pa ako. Alam nyo ba ang sagot sa mga sulat-sulat sa wall? Eto. Oops! Toothpaste lang pala. Akala nyo naman pang toothbrush lang ng ngipin, di ba? Ganito lang yan. Ayan, kita nyo? Natatanggal nga talaga. O, diba? Tanggal ang sulat. Tapos, pag puti pa yung dingding mo, di babalik pa sa pagkaputi ulit yung dingding mo. Hindi mo na kailangan magpintura. Diba? Toothpaste lang katapat. O, si Yayay nagagawa ng iba ha. Napapagod na ako eh. Sa mga mommy na maparaan, lahat nga naman talagang natututukan. Kaya para sa mga mommy out there, huwag tayong mag-worry dahil lahat ng problema, madali nating masosolusyonan. Alam namin na madidiskarte kayong mga mommy, kaya makakaisip kayo ng paraan para makatipid. That's why believe na believe kami sa inyo. O, diba? Basta usapang pang-mommy at pang-wifey, kami ang bahala sa inyo. Yes, so mag-bonding tayo sa Facebook, Instagram, and Twitter. Pag may mga gusto kayong message, go! Push nyo lang yan. So, kita-kita tayo ulit bukas. Okay, so stay tuned. Susunod na po, Solve na Solve. Mas masaya talaga ang morning pag tayo magkakabonding. Ito ang ultimate happy place para Happy Wife, Happy Life! One of my other fears is yung pag-cut ng fingernails. Diba? Kasi Miski ako noon sa mga kids ko, nahirapan din ako mag-cut. Sabi niya, God closed the door on him dahil nawala yung anak niya. It opened dumating naman daw si Boots. Yes, nag-open naman ng window. Oo, ng window for that. So, practical pa ba yan? Counted na siguro mga years namin.